Okay, so, next is about the exponential smoothing. So, dito naman sa exponential smoothing, hindi siya katulad nung weighted moving average and moving average na if we are about to forecast the demand for year 2027 or for the future period, puwedeng ang gamitin lang ay yung dulo. So dito sa exponential smoothing hindi po natin kayang ma-forecast yung future nang hindi natin ifo-forecast yung mga nauna. Ano, yun. Kasi sila ay dependent sa isa't isa. Ano, yan. So dito, kung natatandaan, kailangan natin si Naive. Yet, pwede naman mga bata ditong mag-base. Kasi di kasi Naive naman, dito naman siya galing. Yun nga lang, para mas madali yung pagtingin natin, so dito na lang tayo mag-base or gamitin natin si Naive. Okay? Kasi ito yung magiging actual natin. Kung natatandaan sa formula ng exponential smoothing, so siya ay alpha multiplied by the actual. So ang actual na gagamitin natin ay yung ah, forecast using the naive. Yet again, pwede naman dito. Yun nga lang para mas madali, ito na yung ating pagbabasihan. Okay? So hopefully ay nakuha po yun. Okay po. So yan. So for the first year, so ito bakante, automatic kasi wala itong value. Then dito sa 2019, kokopyahin lang yung sa naive. So equal siya sa 501. So for next period, so gagamitin na yung formula na actual. So which is 638 na actual na gagamitin. Dali. 638 multiplied by the actual which is 0.2. Ayan. Then 1 minus alpha na 0.8 multiplied by the forecasted which is the previous 501. Okay? Yan. So next natin we have yung atin pong actual. So 481 multiplied by 0.2 plus the 1 minus alpha na 0.8 multiplied by the previous na 528.4. Okay? So next natin, actual 509 multiplied by 0.2 plus the 1 minus alpha na 0.8 multiplied by the previous na 518.92. So next natin, actual 413 multiplied by the 0.2 plus the 1 minus alpha na 0.8 multiplied by the 516.94. So next we have 543 multiplied by the 0.2 plus yung atin pong previous or the 1 minus alpha na 0.8 multiplied by the 495.91. Next is we have actual 417 multiplied by the 0.2 plus 0.8 multiplied by the 505.33. Next is 479. 479 multiplied by the 0.2 plus the 0.8 multiplied by the previous na 487.66. And lastly, we have 688 multiplied by the 0.2 plus the 0.8 multiplied by the 485.93. Yan. So, ganun lang siya. And then for the forecast error, so ganun lang ulit. So, ang gagawin lang ay kuha lang yung absolute difference. So this is, doon na nga lang siya magbe-base doon sa
katapatan na actual sales, hindi na sa naive ika-compare. For forecast error, ito na siya. Ano, so yung 638 minus the 501. Next is 528.4 minus 481. Next is 518.92 minus 509. Next is 516.94 minus 413. Next is 543 minus 495.91. Next is 505.33 minus 417. Next is 487.66 minus 479. And 688 minus 485.92. 93. Ayan. And then average lang. Ano? So that is 137 plus 47.4 plus 9.92 plus 103.94 plus 47.09 plus 88.33 plus 8.66 plus this one. Then divide lang by ilan 'to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. So 80.55 naman yung kanyang mean absolute deviation.